Nagsisimula ang pelikula sa isang magkasintahan na sina Alex at Jen na papunta sa isang 2 araw na camping trip. Bibisita sila sa isang lokasyon na tinatawag na Blackfoot Trail kung saan mayroong magandang lawa at talon. Madalas palang pumunta doon si Alex noong bata pa siya kaya excited siyang isama doon si Jen. Maya-maya ay dumating sila sa isang provincial park kung saan nagrehistro si Alex sa isang checkpoint. Ibinunyag ng isang forest ranger na ang Blackfoot Trail ay matagal nang isinara dahil sa mga bandido na sumisira sa lugar. Iminungkahi niyang pumunta sila sa ibang lugar ngunit tumanggi si Alex at ipinaliwanag na gusto niyang ipakita ang lawa sa kanyang kasintahan kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos ay sinuhuli niya ng pera ang ranger upang payagan silang makapasok. Nang maglaon habang kinukuha ni Alex ang mga backpack mula sa likod ng kanyang sasakyan, napansin niyang ginagamit ni Jen ang kanyang cellphone na ikinainis niya. Pinagalitan niya ito na sinasabing mas interesado pa siya sa kanyang cellphone kaysa sa kalikasan. Nagtampo si Jen ngunit humingi siya ng tawad at nangakong hindi na niya gagamitin ang kanyang cellphone, pagkatapos ay pinatay niya ito at inilagay sa kanyang bag. Kasunod nito ay sumakay ang dalawa sa isang bangka at nagsagwan upang simulan ang kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa baybayin ay naaksidente si Alex nang mabatiwan niya ang bangka at malubhang nasugatan ang kanyang kanang paa. Nakaramdam siya ng matinding sakit ngunit sinusubukan niyang kumilos ng normal at sinabing maayos ang lahat. Sa oras na yun ay ipinakita sa kanya ni Jen ang first aid kit na dala niya na kinabibilangan ng spray para sa oso at isang flare. Ngunit pinagtatawanan siya ni Alex na iginigiit na hindi kailangan ang mga ganoong bagay doon. Di nagtagal ay nagsimula ang magkasintahan sa kanilang paglalakad at doon ay nakaramdam si Jen ng kaba sa kanilang paligid. Nakarinig siya ng kakaibang mga ingay sa daan na nagpapakaba sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Alex na ligtas sila. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pagkabata na inaalala kung paano niya nilalakad noon ang trail na ito ng maraming beses. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawa ay nagtayo ng kampo para sa gabi at gumawa ng bonfire. Pagkatapos ay pumunta sila sa lawa at nagsaya sa paglangoy at pakikipaglaro sa isa't isa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may isang misteryosong nilalang ang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang oras, si Alex ay nagtakdang magsibak ng kahoy para sa bonfire. Pinilit ni Jen na sumama sa kanya dahil natatakot siya, ngunit hiniling niya sa kanya na manatili na lang doon. Pagbalik ni Alex na may dalang kahoy ay napansin niyang may kausap siyang lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Brad at sinabing marami siyang nahuli na isda. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jen na inimbitahan niya itong manatili para sa hapunan dahil hindi niya makakain ang lahat ng isda ng mag-isa. Nang marinig ito ay nabahala si Alex at nagpalit ng damit sa tent, pagkatapos ay tinawag niya si Jen sa loob at tinanong kung bakit kailangan niyang mag-imbita ng isang ganap na estranghero. Iginiit niya na si Brad ay isang mabait na lalaki, ngunit si Alex ay nananatiling may pag-aalinlangan. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, naramdaman ni Brad ang kanilang pag-aalinlangan at nagsabi na aalis upang hindi na sila maabala. Ngunit nagbago ang isip ni Alex at hiniling sa kanya na manatili na nagsasabing ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Maya-maya ang tatlo ay nagluto ng isda at kumain sa paligid ng bonfire. Binanggit ni Alex na ilegal ang pangingisda sa lugar na ito ngunit sinabi ni Brad na hindi na angkop sa kanya ang panuntunan. Ibinunyag niya na isa siyang hiking guide na tumutulong sa mga turista na tuklasin ang lugar na yun. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa trabaho ni Alex kung saan ipinaliwanag ng huli na nagmamay-ari siya ng negosyong landscaping. Nang marinig ito ay nagbitaw si Brad ng hindi magandang komento na nagsasabing si Alex ay maaaring isang Mexican dahil sila ay sanay sa ganoong trabaho. Sinabi pa niya na maaaring hindi maayos ang kinikita niya. Ngunit ipinagtanggol ni Jen ang kanyang kasintahan. Nilinaw na ang kanyang trabaho ay mas high-end sa kalikasan. Habang lumilipas ang oras ay lalong nagiging kakaiba ang ugali ni Brad, nagbibiro siya ng medyo bastos at umihipa sa harap ng magkasintahan na ikinagalit nila. Hindi lang yun, nilalandi pa niya si Jen at sinabing maswerte si Alex na magkaroon ng tulad niyang babae. Binanggit niya pa na kung siya ang kanyang kasintahan, ipapasyal niya siya upang makita ang talon at lawa. Iginiit ni Alex na plano na nilang puntahan ang mga lugar na yon. Ngunit iniisip ni Brad na maaaring hindi niya alam ang tamang ruta. Kasunod nito ay tumayo siya at sinimulan ng panghahamon kay Alex. Nagtanong siya tungkol sa hindi pagkakaunawaan na binanggit niya kanina. Ibinunyag naman ng huli na naniniwala siyang maaaring mapanganib ang isang estranghero sa kakahuyan, kaya naman nag-alinlangan siya kanina na imbitahan siya kasama nila. Nakakagulat na naiintindihan ni Brad ang kanyang mga dahilan at sa wakas ay nagpa siya na umalis, pero bago yun ay iniabot niya kay Jen ang kanyang panty na nasa lupa.
Pagkatapos ay pinagalitan ni Alex ang kanyang kasintahan dahil sa pag-imbita ng isang estranghero, kaya naman humingi ito ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang magtago ng palakul sakaling bumalik si Brad para saktan sila. Kinaumagahan ng magising ang dalawa ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Napansin ni Alex ang mga bakas ng paa sa daan ngunit nagpasya na huwag sabihin kay Jen. Sa sangandaan ay nagulat si Jen nang piliin ni Alex ang mas maliit na landas kaysa sa mas malaki. Ngunit nagtiwala siya sa kanyang kasintahan at sinundan pa rin siya. Pagsapit ng gabi ay muli silang nagtayo ng kampo at gumawa ng bonfire. Doon ay napansin ni Alex ang isang sugat sa kanyang paa at napagtanto na ang bangka ay malubhang sinira ang kanyang mga kuko sa paa. Nasasaktan siya habang mahapdi niyang tinatanggal ito at nilinis niya ang sugat gamit ang alkohol. Pagkatapos ay isinabit niya ang kanyang mga medyas na may dugo sa isang puno saka natulog. Pagsapit ng madaling araw ay nagulat si Jen sa ilang mga ingay kaya mabilis niya siyang ginising. Noong una ay pinapakalma niya siya ngunit kalaunan ay nag-aalala na rin ng lumakas ang ingay. Iniisip nila na baka bumalik si Brad ngunit biglang huminto ang mga ingay. Pagdating ng umaga ay nakita nila ang mga medyas na may dugo at ang naputol na sanga sa malapit na nagpapahiwatig na ang isang malaking hayop ay nakita ang dugo at naghahanap ng pagkain. Natakot si Jen at nag-aya na umuwi gayunpaman, hinikayat siya ni Alex na manatili at tinitiyak sa kanya na sulit ang kanilang paglalakbay. Sa sumunod na eksena habang binabagtas ng dalawa ang kakahuyan, bigla silang nakaamoy ng mabahong amoy. Sinundan nila ang pinanggalingan nito at laking gulat nang matuklasan nila ang isang ganap na wasak na tiyan ng hayop, tila napunit ito at kinain ng mas malaking hayop. Natakot si Jen at naglakad palayo doon. Ngunit hindi nagtagal ay natapilok siya sa isang sanga at mas lalong nadismaya. Sinabi niya na gusto na niyang umalis, ngunit pinatahimik siya ni Alex at tiniyak sa kanya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, sa wakas ay narating na nila ang tuktok ng burol at nagsimulang magdiwang. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay mabilis na napalitan ng takot nang mapagtanto nila na walang lawa kundi milya-milya lamang ng mga puno ang nasa paligid nila. Hindi makapagsalita si Alex dahil sigurado siyang tinahak nila ang tamang daan. Ang nag-aalalang si Jen ay nagtanong kung kailan siya huling pumunta dito kung saan ipinahayag niya na noong senior high pa. Puno ng puot na hinanap ni Jen ang kanyang cellphone na inilagay niya sa kanyang backpack, kaya sinabi ni Alex na walang signal doon ngunit iginiit niya na dapat silang sumubok. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa kanyang cellphone at sa wakas ay inamin ni Alex na kinuha niya ito at nilagay sa kanyang bag na iniwan sa kotse. Sinabi niya na nag-aalala siya na ipagpapatuloy niya ang paggamit ng kanyang telepono sa kanilang paglalakbay. Nang marinig ito ay tuluyang nawala sa sarili si Jen at sinimulan niyang sumigaw. Pinagalitan niya siya dahil sa pagdadala sa kanya sa gitna ng kawalan ng wala man lang mapa o cellphone na inilalagay sa panganib ang kanilang buhay. Tinawag din niya siyang walang silbi at pinuna kung paano siya palaging gumagawa ng mga walang ingat na bagay upang mapabilib lang siya. Sa sandaling ito ay nagsalita si Alex at ibinunyag na plano niyang mag-propose sa kanya sa tabi ng lawa. Dahil dito ay hindi makapagsalita si Jen at sa wakas ay kumalma na rin siya. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad pababa at nagtayo ng kampo nang sumapit na ang gabi. Kinaumagahan ay isang malaking hayop na posibleng isang oso ang naglalakad sa paligid ng kanilang tent. Ngunit hindi ito napansin ng dalawa. Nang magising sila, bumaba sila nang hindi alam kung nasa tamang direksyon sila. Pagdating ng gabi ay napagtanto nilang wala na silang pagkain kaya naman pinaghatian na lang nila ang natitirang champagne at si Jen ay humingi ng paumanhin kay Alex para sa mga nasabi niyang hindi maganda. Sinabi niya pa na ang mga bagay ay maaaring maging mas delikado pa, ngunit ang mahalaga ay magkasama sila. Naiintindihan naman ito ni Alex at humihingi din siya ng tawad dahil ipinasok niya siya sa sitwasyon na ito. Ang dalawa ay nagsimulang magkulitan ngunit nagulat sila sa isang malakas na tunog ng hayop. Ito ay ikinatakot nila na nag-udyok sa kanila na mabilis na pumasok sa loob ng tent. Kinaumagahan ay nakarinig ang dalawa ng malalakas na ingay mula sa labas na mas ikinagulat nila. Binuksan ni Alex ang zipper ng tent at nakita ang isang malaking itim na oso sa di kalayuan. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang palakul ngunit napagtanto niyang naiwan niya ito sa tabi ng bonfire. Pagkatapos ay isinara niya ang zipper at nagdasal na umalis na ang oso. Ngunit ilang sandali pa nang muling buksan ni Alex ang tent, nakita niya ang oso na direktang naglalakad papunta sa kanila. Mabilis na kinuha ni Jen ang kanyang anti-bear spray, ngunit nabitiwan niya ito nang biglang pumasok ang oso sa tent. Pagkatapos ay inatake nito ang kanyang kamay na naging sanhi ng pagkawala ng maraming dugo. Dahil napagtanto ang bigat ng sitwasyon, matapang na tumayo si Alex sa harap ng kanyang kasintahan. Naghanda siya upang harapin ang oso,
ngunit madali siyang nadaig nito at inatake ang kanyang binti. Sa sandaling ito, sa wakas ay ginamit ni Jen ang spray dahilan upang tumakas ang oso. Sinubukan niyang lagyan ng gamot ang sugat ni Alex ngunit muling nagpakita ang oso. Kinaladkad nito ang kawawang lalaki palabas ng tent at nagsimula sa pagkagat sa kanyang laman. Napagtanto ni Alex na hindi na siya mabubuhay, kaya hinimok niya si Jen na tumakas ng mabilis hanggat maaari. Nagdadalawang isip pa noong una si Jen dahil ayaw niyang iwan ang kanyang nobyo. Ngunit nang tuluyang mapatay si Alex ay kinuha niya ang singsing at tumakbo palayo doon. Walang patutunguhan na tumatakbo si Jen sa kagubatan na may malabong paningin dahil sa pagkawala ng dugo at trauma, naubos nito ang kanyang natitirang enerhiya dahilan para siya ay mawala ng malay. Nang magising ay sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit walang epekto, isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri at hindi nagtagal ay muli siyang nakarinig ng malakas na tunog ng hayop sa di kalayuan. Agad siyang umakyat sa isang puno na may matinding paghihirap at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay nagising si Jen dahil sa tunog ng isang helicopter na lumilipad sa kanyang itaas. Desperado siyang sumigaw para humingi ng tulong ngunit hindi siya napansin ito hanggang sa makaalis. Bagamat nasisiraan ang loob, nagpatuloy si Jen sa paglalakad pababa at sa lalong madaling panahon ay nakahanap ng isang talon sa daan. Uminom siya ng tubig doon at tiningnan ang sugat sa kanyang kamay. Nang mapagtanto niyang mas naging malala ito ay maingat niyang nilinis ito at binalot ng tela upang pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay kumain si Jen ng ilang kakaibang mga prutas nang hindi nalalaman kung nakakain ba ang mga ito. Ngunit ang kanyang sandali ng pahinga ay naputol ng lumitaw ang oso at sinimulan siyang habulin. Pagod na pagod siyang umakyat sa mabatong gilid ng talon, nagawa niyang magtago mula sa oso ngunit nadulas siya at nahulog ng ilang metro dahilan para mabali ang kanyang paa. Pagkatapos ay gumawa siya ng panggabay sa kanyang paa gamit ang mga kalapit na sanga ng puno at nagpatuloy sa paglalakad. Sinindihan din niya ang kanyang flare kinagabihan at ginamit ito para makabalik siya sa parke. Kinaumagahan ay naglalakad pa rin si Jen sa kakahuyan, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay dahil sa panghihina. Paggising niya ay may napansin siyang hayop sa di kalayuan kaya naman tumayo siya at sinubukan na sundan ito, ngunit hindi nagtagal ay nakarating siya sa inabandunan na bangka sa baybayin ng lawa. Ginamit ni Jen ang kanyang huling lakas para magsagwan at magtungo sa checkpoint. Pagdating doon ay bumagsak siya sa lupa at natuklasan ng isang grupo ng mga turista. Napansin siya ni Brad na gumagabay sa mga turistang ito at nagmamadaling tumulong. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!